Muling ipinanawagan ng ilang mambabatas ang pagbabalik sa dating school calendar. Sa gitna ng mainit na panahon, tiniyak naman ng Kamara ang pagtutok sa taas sahod ng mga manggagawa. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, mga issue ukol sa matinding init, taas sahod at West Philippine Sea. Ilan lamang yan sa mga pangunahing tinalakay sa mga press conference dito nga sa Kamara. Pagtitiyak ng mga mambabatas, kapakanan ng taong bayan ang kanilang prioridad sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ngayong patuloy na nararanasan sa bansa ang matinding init ng panahon, nanawagan ng muli ang mga kongresista na sana'y maibalik na ang June to March academic calendar sa mga basic education schools sa bansa para maiwasan na ang kanselasyon ng face-to-face classes at makaiwas sa iba't ibang sakit ang mga estudyante at guro. Sa press conference ng Makabayan Block kanina, iginiit ang mga kongresista na makatutulong ang pagbabago sa academic calendar para mapagbuti ang sitwasyon sa sektor ng edukasyon. Bukod dito, may panawagan din ang mga mambabatas para naman sa kapakanan ng iba pang sektor sa gitna ng sobrang init na panahon. Kabilang nga riyan ang pagpapaigting ng mga hakbang para sa kakulangan ng supply ng kuryente at tubig. Bahagi din ng nararapat na aksyon ay habulin natin at panagutin ang mga biggest polluters and fossil fuel emitters. Kasama po dyan ang mga dambuhalang kumpanya ng Global North, yung mga high-income countries. Sa hiwalay na press conference naman ng majority block ng Kamara, natalakay rin ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Labor Day sa mga wage policy making body ng pamahalaan na pag-aralan at repasuhin ang minimum wage ng mga manggagawa sa bansa. Pagtitiyak ng mga kongresista sa panig ng Kamara, nakatutok din sila sa pagpapabuti pa ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon, nakabinbin pa ang legislated minimum wage hike bill sa Kamara na una nang nakapasa sa Senado. Pero paliwanag ng mga House Solon, makakaasa ang publiko na tinututukan na nila ito. Actually, may batas po kami sa list, no? We're proposing sana na ng possibility ng magkaroon ng rationalization ng wage levels on the basis of industry at hindi na on the basis of the regions. So, bale kung anong industriya, may sarili wage, depende ho. At common ho, wherever you are in the country. May deviation lang depende sa capitalization at sa profit. So, pagpapatunay na isa sa aming proposals, hindi lang ho naman ang pwedeng legislated wage increase ang pwedeng hakbang. Audrey, bukod nga dyan, isa sa mainit na usapin pa ngayon, itong nga bagong water cannon incident ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagtitiyak ng mga mambabatas, talagang patuloy ang kanilang pagtutok sa pagbuo ng mga mekanismo at hakbang para nga mas mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan sa ating mga teritoryo. At ngayong nalalapit na nga rin yung budget season, sabi ng mga mambabatas, talagang pag-aaralan nila kung nararapat na bigyan din ng mas malaki pang pondo ang Philippine Coast Guard para nga mas maganda, mas talagang mapaigting yung kanilang mga aksyon pagdating sa mga sitwasyon na tulad nga na nangyari kamakailan sa West Philippine Sea. Audrey? Okay, Mela, balikan natin yung usapin sa aumento sa sahod. Kinonsulta din ba ng mga mambabatas yung mga employer dahil ayaw naman natin na sumunod nga sila sa pagtataas ng tamang pasahod, ngunit magtatanggal ng mga empleyado o mababawasan ng mga empleyado at kung worst case scenario, magsasara ang isang kumpanya. Kinonsulta din ba ito ng mga mambabatas yung mga grupo ng mga employers? Audrey, actually sa ngayon dito sa panig ng Kamara, itong minimum wage hike bill ay nakabinbin pa sa komite. Pero ang paliwanag nga nila talagang masusi yung kanilang pagtalakay at pagdinig ukol sa issue para matiyak yung balancing act. Tama nga yan, Audrey, no? Sa kanilang mga pagdinig may mga employers group din sila na iniimbitahan para talagang matiyak na kahit magkaroon ng tahas sahod ay kayang-kaya naman itong ma-shoulder ng mga kumpanya at ng mga negosyo para rin na parehas naman na win-win
situation para sa dalawang panig. At Audrey, ang sinasabi pa nga ng mga mambabatas, talagang ang gusto nga nilang mangyari kung ano yung pinakamainam na panukala. Yan yung kanilang maipasa, kaya talaga nga nag-iingat sila sa hakbang na ito para naman sa huli kung magkakaroon nga ng sahod para sa ating mga manggagawa, yan ay wala namang magiging masamang epekto hinggil sa kanilang employment. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.